Yan po, tapos na po ang buong araw ko at suot ko na po itong Congressman Abante t-shirt. Bigay po ng mga nangangampanya dito kanina sa street namin. Pawis na pawis po ako. Pinang-alternate ko lang po. Sinuot ko po. Sayang naman at least makikilala si Congressman Benny Abante once again. Kasi pag walang mga ganyan sa Kongreso, wala ring mga panlaban kaya dapat may mga fighter na kagaya nito. Siyempre, yung iba, you cannot please everybody naman. Hindi lahat matutuwa, hindi lahat kasi magugustuhan ng personality mo. So, may mga against pa rin sa kanya. Pero yung iba naman, in favor sa kanya kasi pabor sa mga sinasabi niya. Natuwa nga lang ako nung pinaiyak niya yung mga vlogger, sabi niya ganon. So, gobyerno ang tanga. Aminin mo, ikaw ang tanga. Ikaw ang tanga. Sabi niya ganon sa vlogger. So, yun tuwan-tuwa ako dun sa eksenang yun, sa senaryo yun. Iyak talaga yung mga vlogger na sinungaling. Yan. So, kailangan din may mga fighter na ganyan, yung mga panlaban. Yung mga direkta talaga magsalita. Yung mga straight to the point magsalita kagaya ni Benny Abante. Though, may edad na nga siya, pero knowledgeable pa siya at malaki pa ang purpose niya sa Kongreso. So, pwede niyo pong re-elect. Ako, hindi ko pa ma-decidean. May mga pumapasok pa sa isip ko Siyempre, pagdating na talaga ng actual election, nasa harapan muna yung balota. Ayun, dun mo na siguro malalagay kung sino talaga yung sinasabi ng isip mo na tama. Sa ngayon, hindi ko pa agad. Pero meron lang ako mga siguradong iilan lang. Yun, kagaya ng si Bam Aquino. Ayan, Bam Aquino, okay yan. Ayan, yan nga, yung sinabi ko si Lacson kasi matagal naman na yan si Senator Curatong So, subok naman na siya. Okay lang din sa akin. Curatong Hindi kasi tatanda ko nung year na yun parang may case ng Curatong pero matagal na yun. Okay naman siya sa Senado. Naging maganda naman ang performance niya. At saka wala naman siya mga record na mga bad record. So, yun. Pinag-iisipan ko nga kung si Tulfo pero parang pro-vax yan Kaya parang magdadalawang isip ako sa alyansa baka dalawa lang ang daling ko, tatlo nga lang, yun nga. Yun. So, yun lang si Bam Aquino. Yun. Kasi kami, dito kami sa Manila, ang laban dito sa mayor, si Dumagoso, yun yung si Isko Dumagoso Moreno. At saka si Mayor Hani Lacuna. Di ba dati VC niya si Lacuna, ngayon kalaban niya na si Mayor Hani. So sa kampanya, yun nga, syempre pag ganun na naging sitwasyon, para magdadamdam ka na rin, parang busy ka, tapos ngayon iniwan niya kasi yung Manila. Ngayon kay Hani ang naiwan yung airport, syempre umeport na siya sa mayor din dito sa Manila, biglang makakalaban mo yung dati kang kanang kamay noon. Syempre parang nakakagulantang din pero come what may, kung ano ang maging resulta ng halalan dito sa Manila, igagalang naman po namin yun nga lang, kay Isko kasi, yung termino po kasi ni Isko, sa mga hindi nakakaalam, yung termino ng Isko, di ba panahon pa ng pandemic noon, dun po ako nakulong sa quarantine. 15 days po ako nag-suffer dahil nga po dun sa pinatutupad ng ordinarsa. Meron po kasi binaba po dito sa Manila yung hard lockdown. Ibig sabihin 4 straight days wala talagang lalabas kahit may trabaho ka. Isa ako dun sa talagang pursuing. Sabi ko kasi kailangan ko pumasok kaya lang yun nga, nagpilit akong lumabas pa rin na bahay nahuli ako ng pulis yun. Dinala ako sa quarantine facility. Na-detain kami ng 15 days. Yung po yun, tapos na TV5 po ko. Inere po ako, minidya ako. Kaya yung tao dun sa barangay namin, mga tao sa barangay namin, parang galit sa akin. Kasi syempre, ano pa yung mga yan mga bugot pa yung isip. Hindi pa sila masyadong aware na fake ang COVID. Baga paniwala pa. So parang galit na galit sa akin. Ba't daw akong malaban sa gobyerno? Nangatwiran kasi ako sa sa Colonel Sabi mo, kailan po naging bawal yung buhayin mo yung pamilya mo? Tapos kasi essential po kasi yung trabaho ko, tsaka wala naman pong inaasahan sa panahon ngayon ng pandemic kundi ako lang. So nangatwiran akong ganun, nagalit yung Colonel, i-detain daw ako. Binibidyo ko ng mga TV5 ng media, ayun, sumabog. Ayan, ito kaya ngayon ito po ako. May mga ilan kilala ko, yung mga matatagal ng patriot
Yun nga, yung iba sa kanila blinak ko, yung iba naman ako naman ang blinak dahil sa asar nga. Blinak ako ang blinak, parehas lang. So hindi na kami, wala nang chance magkita-kita pa kami at mag-usap-usap. Kasi yung iba sa kanila, politically, nasa side po ni Duterte. So, hindi kami magkatagpo ng ideology, di ba? Siyempre, magkaiba yung pananaw namin. Minsan nauuwi sa argumento, sa pagtatalo. Kaya, kesa mag-away tayo, lumalim pa yung argumento o mag-away pa, ano na lang, block na lang o kaya unfriend. Ganun na lang. O tapos, just wait for the time na mag-cool down yung situation. Ganun na lang siguro yon. Ayan. Kaya yung mga iba po sa inyo, yung mga bago ko lang kakilala, o baka siguro may mga nag-review din, matagal na akong kakilala, yun nga, ganun ang situation ko. Dahil kasi dyan sa pandemic na yan, kaya nagkabaon-baon po kami. Kaya blue collar job lang po mga pinapasukan ko kasi nga palipat-lipat po ako ng company. Dahil nga wala akong vaccine card, it's because hindi rin ako nagpabakuna. Yun po yun. Kaya okay lang po sa akin yung ganito, basta may freedom ako, kahit hindi ka na mataas ang sahod, basta nagagawa ko yung gusto ko. And pag merong emergency na kailangan ng Patriot, may mga kikilos, may mga kumikilos para sa bayan. Good evening po.